Kapag napadaan ka rito sa Sevilla Bridge sa pagitan ng Mandaluyong at Maynila, imposibleng hindi mo ito makikita. Dito sa ilog nakalutang ang lahat na yata ng klase ng basura na maiisip mo. Ito ang literal na ilog ng basura. Sa gilid ng Sevilla Bridge, nakilala ko si Joel Pasao. Mahigit 20 taon nang nakatira sa gilid ng tulay. Nasaksihan daw niya kung paano lumala ang pagdami ng basura dito. Araw-araw yan, lagi kita marumi ang ilog. Lagi may basura. Maraming administrasyon na dumaan. Ganyan pa rin yung ilog niya. Kulay itim. Pero matatanda, kulay raw yan. Kapit ko yatas yung tubig nung araw. Paninis daw nung araw. Dito na rin daw kasi nagtatapon ng basura ang ilang residente sa lugar. Sanay na, nakasanayan ko na eh. Araw-araw, ganyan. Kada labas ako, papasok, ganyan pa rin. Sanay na rin ako. Parang nga hindi nauubos yung basura, merong inaagos eh. Nang puntahan namin ang lokal na pamahalaan ng Mandaluyong City, sinabi nilang hindi lang sa kanila nanggagaling ang mga basurang naitapon sa San Juan River dahil may iba pang mga syudad na dinadaluyan ang ilog. Hindi ho namin tinatanggi, parte ang Mandaluyong nung ibang mga duming nanggagaling doon. Pero kung pag-aaralan po ang kahabaan ng San Juan River, halos kulang-kulang 1 kilometro lang po ang nasasakupan ng Mandaluyong City sa San Juan River. Ang San Juan River dumadaloy sa 4 na syudad sa Metro Manila, kabilang na ang Mandaluyong City, San Juan City, Quezon City at Maynila. Nang baybayin namin ang ilog, may ilan di mga gusali na dito direktang nagtatapon ng dumi. Nitong Martes, ilang tauhan ng MMDA ang naabutan naming naglilinis sa ilog. Pero marami-rami pa ang kailangang linisin. Hindi nila natapos ngayong araw ang paglilinis sa ilog. Meron pong nilatag na programa doon para i-trap yung mga floating waste accumulated along San Juan River. Doon po ang pinakamababang elevasyon na pwedeng maaari namin na hanguin ang mga basura na naiipon along San Juan River. Hindi nalalayo sa sitwasyon ng San Juan River ang Estero de Magdalena sa Santa Cruz, Maynila. Nangingitim na ang tubig. Halo-halo ang basura. Natakluban na ng mga lumulutang na basura ang tubig dito. Ito yung isa sa mga sinasabing palikuran ng mga taga rito. Masaklap, pag kailangan nilang umihi, dito ginagawa, pero ang bagsak sa estero. Katunayan, dyan pa nga naiwan sa ilalim ang mga dumi ng tao. Aminado ang ilang mga residente dito, tulad ni Aling Lydia, nakasama sila sa mga nagtatapon ng basura sa estero. Minsan po ang mga anak ko, kasi naglalabas kami ng basura sa labas. Naka-plastic, hindi naman maiwasan ng mga anak ko na hindi maghagis. So diretso na sa estero yun? Oo, diretso estero. Naaalala pa raw ni Aling Lydia kung gaano kalinis ang Estero de Magdalena noong araw. Dati po kasi tumatakbo ang tubig niyan, malinaw na malinaw. Halos may mga dalag pa nga dyan at saka hito eh. Pag umuulan nga, may naliligo pa eh. Dumarating ba sa puntong mas mabaho talaga yung amoy niyan? Pag napuno talaga siya ng amoy, sumisipaw talaga ng husyo. Kasi dyan na rin yung kubeta eh. Naabutan kong naglilinis ang ilang tauhan ng MMDA. Bukod sa halo-halong basura, makapal na burak ang nakuha sa estero. Gano'ng kadaming basura nakukuha nyo rito araw-araw? Marami. Dami. Nawala ng mga amoy. Sanay na eh. Sanay na kayo sa amoy? Siyempre, lilinisin mo ngayon. Pagbalik nyo kinabukasan, madami na naman yan. Paulit-ulit lang.
Lahat na yata ng klase ng basura, lahat ng klase ng dumi nandito sa esterong ito. Plastic, kahoy, minsan, ayan, dumi ng tao nakabalot sa plastic. Mahalagang malinis ang mga basura sa mga estero at ilog. Kung mangyayari kasi ito, maayos na dadaloy ang tubig sa mga estero at ilog patungo sa karagatan. Pero kung barado ang mga daluyan ng tubig, hindi malayong umapaw ang tubig na nagiging sanhi ng pagbaha. Ang mga naipon na basura sa Estero de Magdalena, dito muna sa pumping station sa Vitas Tondo, pansamantalang itinatambak. Ang pagtatayo at pagpapagana ng pumping station ang isa sa mga paraan para malinis ang mga daluyan ng tubig, gaya ng narito sa Vitas Tondo sa Maynila. Ang papel ng pumping station ay siguruhin na hindi masyadong tataas yung level ng tubig sa ilog. Kasi kung hindi ma-pump out yung tubig papunta sa dagat, tataas yung level ng tubig sa ilog at dito na nagkakaroon ng pagbaha sa maraming bahagi ng Metro Manila. Ang problema, maraming pagkakataon na nasisira yung mga pumping station dahil sa sobrang dami ng basura. Dito namin nakilala si Tatay Domingo. 45 taon na siyang nagtatrabaho bilang taga-tanggal ng mga bumabarang basura sa mga makina ng pumping station. Siya na ang pinakamatagal na trabahador dito. Para kay Tatay Domingo, hindi biro ang kanyang trabaho dahil bukod sa nakabilad sa araw, umaalingasaw na mga basura at burak ang kailangan niyang harapin at linisin araw-araw. Tagal nyo rin pinagtyagaan. Pinagtyagaan ko yan, ma'am. Lahat ng pumping, ganun ang ginagawa ko nung... Tagalinis talaga. Oo, sa ilalim. Mag-aahon ng putik, nagamitan namin ng yung ginagawa namin, inaakyat. Magkano yun? 459. Sa isang araw? Isang araw. Panawagan niya, sana'y matuto ang lahat kung saan dapat itapon ang basura. Ang tanong, iniisip nga ba natin kung saan napupunta ang bawat basurang itinatapon natin? Walang katapusang basura yan. Wala, hindi matatapos ang basura niyan. Ikaw lang mananawa sa trabaho. Hanggang malakas ka pa, sige. Pagka nanghina, wala na. Sila nag-uumpisa na ng kalat. Kami naman tiga-trabaho. Hindi naman dapat ganun gawin na itapon na lang yung sa ilog. Yan naman nila na ilagay sa isang lagayan para pagdating ng truck, doon na lang dapat nila tapon. Hindi dito sa ilog. Kaya kami, sige pa rin na trabaho dito. O, kung marunong sila, tulungan naman nila kami. Dahil sa gawa ng tao, hindi tama eh. Sa sakripisyo, sisili lang, gobyerno. Sino siya yun? Sarili natin, nasa sarili natin. O, siyempre, naapektuhan tayo. Ang mga naipong basura sa San Juan River, Estero de Magdalena at sa Vitas Pumping Station, idiniretso naman sa mga sanitary landfill. Ang isa ay sa Navotas, ang isa naman ay nasa Rodriguez Rizal. Pero maging ang mga sanitary landfill, may problema rin. Nakasaad sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act na dapat ay hinihiwalay na ang mga nabubulok, hindi nabubulok at ang mga maaaring iresiklo sa kabahayan at barangay pa lamang. Bago pa man makarating sa mga landfill, pero malayo ito sa katotohanan. So yung pinaka-problem natin sa solid waste management, especially dito sa Philippines, no, ay yung implementation of segregation at source. Doon kasi nag-uumpisa yung lahat. So after ng consumption ng mga communities natin at yung mga industries natin, ilalabas nila yung waste. Kapag hindi ito na-segregate na maayos, may tendency na mixed waste yung collection at dadalhin ito sa sanitary landfill. At kung hindi maayos yung management ng waste, ang mangyayari ay mabilis mapupuno yung landfill at may tendency rin na kapag mabilis mapuno yung landfill, yung ibang tao magtatapon na lang sa mga waterways natin. Sa sulat na ipinadala sa amin ng lokal na pamahalaan ng Maynila na nakakasakop sa Estero de Magdalena, sinabi nilang ang suliraning kinakaharap nila sa kasalukuyan ay ang kawalan ng disiplina ng mga tao at maling pagdidispose ng basura. Gayunman, gumagawa naman daw sila ng aksyon katulong ng Pasig River Rehabilitation Commission, MMDA, NHA at DPWH para malinis ang mga estero.